Pinabulaanan ng mga senador ang mga balitang hindi sila kontento sa performance ni Senator Aquilino Pimentel III at may namumuong plano para tanggalin siya bilang pinuno ng Senado. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Itinanggi ng ilang mga senador na hindi sila kontento sa pamamahala ni Senator Aquilino Pimentel III bilang Senate President. Kasunod dito ng pahayag kamakailan ni Senator Joseph Victor Ejercito na may usap-usapan sa pagitan ng mga senador na may ilang hindi masaya sa panunungkulan ni Pimentel bilang pinuno ng Senado. Itinanggi rin ng mga senador ang umanay namumuong plano sa Senado para bumoto ng ibang ipapalit sa kanya. Pagkakakilala ko sa mga kasama ko mga senador, isa na ako sa mga unang makakaalam yan. Meron ganyan. To be honest, no, I have not heard of those. Wala namang usapan o chatter among the senators. So, you know, I guess being in a political atmosphere, highly politically charged, may mga ganyang lumalabas-labas. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi rin ni na Senator Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros na wala silang naririnig na plano laban sa Senate presidency. Nagpahayag pa si De Lima ng pagtitiwala kay Pimentel bilang pinuno ng Senado. I know him to be really a good, honest, and decent person, and therefore a good, honest, and decent leader. He used to be a client of mine. So I know, kilala ko pagkatao ni SP Coco. Maging sa naging caucus o closed-door meeting ng mga senador, hindi rin anya natalakay ang Senate presidency. Ayon kay Senator Soto, natuon ito sa priority bills ng Senado sa kanilang pagbabalik sesyon. Kabilang narito ang na-sponsor na sa plenary floor katulad ng Freedom of Information Bill, ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulo, ang expanded SOTO law para sa media practitioners, COCO levy at amendments sa Anti-Money Laundering Act. Isinama rin sa priority bills ang 24 na pet bills ng bawat senador na hindi masyadong tinututulan at hindi kontrobersyal. Kabilang dito ang upgrade sa anti-hazing law ni Senator Soto, ang Budget Reform Advocacy for Village Empowerment Act ni Senator Panfilo Lacson at ang feeding programs elementary schools ni Senator Grace Poe. Sa susunod na linggo, magbubukas na muli ang sesyon ng Senado kung saan tatalakayin na nila ang ilan sa mga priority bills na nilalayon nila maipasa sa unang 2 buwan ngayong taon. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.